In terms of oil importation, how is our relationship with China? Di na ba pwede na doon tayo kumuha ng langis? Hindi papayag ang US. O, yun ang problema pag masyado tayong dikit sa US. May repercussions yan sa kanila. So, sabi ni Erwin, wala kasing local manufacturing kaya ayan, totoo yan. Hindi na, fail yung programa ni Presidente to increase our foreign direct investments. In fact, dapat yung increase in foreign direct investments should be yung mga brick and mortar structures, makapasok talaga dito. The other thing na dapat na natutulungan ng gobyerno is, imbis na inaaway nila yung mga vloggers, yung mga kumikita, mga online businesses, whether it's video makers or content creators, or online selling and so on, dapat tinutulungan ng gobyerno yan because this does bring in money or creates economic activity para hindi tayo matumal ang pag-ikot ng pera. Ang problema nga 3 taon yung power nap. I know medyo heavy yung topic dito sa ating live ngayon, even if it is a Sutil Sunday. So let's push through with this tuloy-tuloy because this is something important. Kahapon, hindi po ako nagkakamali, kahapon na in-announce ni US President Donald Trump na they bombed Iran. So, mayroon magkakaroon ito ng repercussions sa atin. Di tayo naman nasa direct line of fire. But there are some complications with regard to our foreign policy and the fact that we import 90% of our oil. So, yun. So, bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Naka-ano po tayo ngayon, naka-slideshow ulit tayo ngayon. Ha? So, pag nahanap ko. Yun. Okay, sandali lang po. Hi kay Zero. Yan. 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 Okay, ready na po ba ang lahat? Okay, so pero bago ang lahat, babati lang muna ako. Miss Awi, hi, magandang hapon. Miss Maria, kay Tish, kay Eduardo, kay Roy Maceda, hi kay Kaust, kay Lenti, hindi ko mabasa yung name ng iba. Magandang gabi po kay Ursuline, kay Ray, kay Marilu, Gregoria, Marietta, Zero, Regina, Irene, and Sir Glenn, kay John Conrad Santo Tomas. Dito naman sa TikTok. Hi Miss Fatima, kamusta po kayo? Okay. Huwag pong kakalimutan, dito sa TikTok, mayroon tayong gift balls. Hi kay Lix, Pe62, kay Ma'am Tesk. Hi, thank you kay Ma'am Tesk, kay Zaldi, kay Cozy Chibi. Thank you very much sa inyo. Kay Dessing, tama ba yan? Anok, Beltogs, Maria Celosa, etc. Okay. Tsaka kay Genryu, si Damon to eh. Hi Damon, buti nandyan ka. Alright, umpisa na po tayo. Ano lang natin, lagay lang po natin yung ating slideshow. O, di ba? Para dun sa mga nanonood sa TikTok, if you want to pop in muna in our Facebook or YouTube, o kaya sa aming Rumble, na may slideshow presentation po kasi hindi pa po napapasok ang TikTok dun sa StreamYard, kaya hindi pa po hindi po na share dito yung visual aids. Kaya pa man, maririnig nyo naman dito. Ikukumpleto naman po ang pagbasa namin sa mga slides. Okay? The reason sinasabi natin ito ngayon is habang maaga pa, kung sakasakali kasing magtagal o hindi ma-resolve within a matter of days or even weeks, yung alitan, yung conflict doon sa Iran at saka Israel, then mararamdaman po dito sa Pilipinas ang repercussions at lahat po tayo kailangan maghanda. Hindi lang po yung directly affected na mga OFWs natin ang kailangan maghanda dahil magkakaroon ng worldwide repercussions din po kasi ito. So alam ko na maraming nangyayari sa larangan ng chismis at saka maraming nangyayari sa mga na ibang mga diskusyon locally. Pero gusto ko lang pong tawagin ng pansin sa inyo dito habang maaga pa, habang hindi pa natin nararamdaman ang repercussions dito. Okay? Umpisa na tayo. So ano po ba ang magiging epekto dito sa atin? Okay, umpisahan na natin sa pang-ekonomiya. Economic vulnerability natin, Pilipinas. Bakit? Importer tayo ng oil. 90% ng ating ginagamit na langis ay imported. And karamihan ng ini-import ng Middle East.
magtagal ang conflict dito, ma-disrupt at yung shipping route. Lalo na dito sa Strait of Hormuz. Makita nyo dito sa amin, ang Hormuz, medyo makita yan na doon sa Persian Gulf. At dyan po dumadaan ang maraming mga shipments ng langis. Kung mahirapan dumaan dito, dahil nasa siya ng Iran, ano ba yan? Side ng Iran, then we have to be prepared about the possibility of shortages or tataas po ang presyo ng langis. Choke point nga po itong Strait of Hormuz. Ibig sabihin, ang daming dumadaan dyan. Pagka na-disrupt yung pagdaloy ng pag na-disrupt yung pagdaloy po ng shipping ng langis, isa tayo dun sa mga matinding maaapektuhan ito. Okay, double check ko lang po itong Okay. O, ayan, dapat dire-diretso na. Para dun sa mga nanonood sa TikTok, okay na po ba? Alright. So, ang i-expect natin tataas, posibleng tumaas ang presyo ng langis. Hindi natin sinasabi this for sure kasi depende din kung magtatagal ang alitan na ito. Alam natin na nagkasama na or sumali na doon sa alitan na to ang US at ang intention nila ay matapos kaagad ang conflict. Kung mabilis matapos, let's say it's in a matter of days, posibleng hindi natin mararamdaman ang mga repercussions na ito. Gayun pa man, pinaghahandaan natin dapat ito. Yun ang problema, hindi natin naririnig ang ating administrasyon na nagsasabing, teka, maghanda tayo kasi may posibilidad na ganito ang mangyayari. So, in the meantime, gawin na lang natin, aware tayo kasi yung itong kung magtagal ito, ang laki ng paghihirap na posibleng idanas natin. Spiking oil prices will increase the cost of transportation. Even locally, tataas po ang presyo ng transportasyon dito sa Pilipinas. So magkano na ba ang jeep ngayon? So kung ang basic na 4-kilometer fare ay 20 pesos, 20 pesos pa rin ba? Kung basic 4 kilometers, yun yung basic, di ba, na fare ay 20 pesos, asahan ninyo tataas. So para dun sa mga mamamayan ng Pilipinas na naka-fixed income, ibig sabihin, lahat ng income na ginagamit nila para mabuhay ay sa sweldo or mayroon talagang limitasyon, let's say dividendo, tapos maliit lang ang dividendo na determine natin every month. Itong mga ito ay, kumbaga, maa-affect yung living natin. Kung just how much food will you be able to buy, how much transportation will you be able to afford, and so on. So remember, pag tumataas ang presyo ng langis, pati presyo ng pagkain, tumataas din. So basic commodities, i-expect natin ay tataas. Okay. Ngayon pa lang, mataas na ang presyo ng pagkain. Ulitin ko, ngayon pa lang, mataas na ang presyo ng pagkain. Sa ngayon, kaya pang magsikip ng sinturon, kaya pa natin nagtitipid, pero kailangan natin paghandaan pa rin because baka umabot ito dun sa punto na ito ay mag-spill over na at hindi na natin kayanin. Next. Maaapektuhan nito ang OFW safety at saka of course yung remittances. So approximately, ilan ba ang nasa Middle East? Ang mga Filipino workers na nasa Middle East, mga approximately 2.3 million or more. Kasi yung mga documented, alam natin, 2.3 million or more. So, nakatira at nagtatrabaho sa Middle East. Ang annual remittances nito, computed in dollars daw, is about 8 billion. Okay. Ngayon, kung maaapektuhan yan, like let's say, ma-disrupt, may mga hindi na makakapagtrabaho because of the security concerns, may mga kailangan umuwi, and so on. Just in case mag-spill over yung possibility of danger, then kailangan umuwi ang ating ilang OFWs. That's going to affect, if ma-affect ang safety nila, depending on where they are, kung ma-affect ang safety nila, they have to come home. Prepared ba ang ating Philippine government for repatriation? Di natin alam kasi hindi masyadong napag-uusapan. Maapektuhan din po ang remittances at maapektuhan consequently ang ekonomiya natin. Kung tumaas yung conflict, may endanger ang mga Pilipino dun sa mga lugar na yun. Trade disruptions. Ano ibig sabihin ng trade disruptions? Kapag tayo kasi ang dami nating imports, di ba? Machinery, electronics, pati agricultural products, pati agrikultura ini-import natin. So, agrikultura, pati agricultural products ini-import natin. So, ang mangyayari ay posibleng mag-increase yung presyo ng mga imports natin at tayo, ang vulnerability natin is sa pagkain. Next. International relations. Medyo nako-complicate ang ating international relations dahil si Presidente BBM, parang binago
binago niya ang ating diplomasya, ang ating diplomatic policy from friend to all, enemy to none, to a more pro-US foreign policy. Dati na yan. Bago si Duterte, ganyan po talaga ang US, ang foreign policy natin. Kung anong sabihin ng Washington, yun po ang sinusunod natin. So yung kalaban ng US, kalaban din natin. Yung kakampi nila, kakampi din natin. Yun ang foreign policy. Even if in actuality, hindi naman tayo ganun nakikinabang sa ganitong klaseng diplomatic relations, international relations. I would like to point out na mayroon tayong diplomatic relations with both Iran and Israel. Maaapektuhan ba ito? Well, that will depend on kung ano ang magiging expression ng ating presidente tungkol sa ating stance sa alitan na ito, if it ever comes to that. So, ang problema nga is kung masyado tayong magpa-identify dito sa US, posibleng ma-alienate natin yung ibang mga bansa na may investment dito on either side. So, hindi pa natin alam. Next. ASEAN. Ngayon, ang ASEAN, medyo hindi tayo ang ASEAN, hindi natin alam kasi as far as we know, tayo lang ang taliwasang foreign policy pagdating sa China. Karamihan ng mga nasa ASEAN ay mayroon silang friendly and continuing in trade relations nila with China. Tayo din naman continuing ang diplomatic and trade relations, although may tension dahil sa West Philippine Sea at doon sa identification natin with the US. Ngayon, stable naman dito ang ASEAN, pero magagamit ang ASEAN bilang advocate group. Malaki ang expectation ko na mananawagan ang ilang mga bansa sa ASEAN ng pag-de-escalate ng mga hostilities or tensions doon sa Middle East. Trade interruptions. Ay, ko. Hindi dapat sumama doon yung diplomatic relations kasi international relations, ibang Trade disruptions, trade interruptions. Trade interruptions, may electronics, machinery, yan. Marami tayong imports and the possibility na kumonti yung mga opportunities natin na makapag-import. So, maa-affect yung importation ng bigas. We just don't know the extent. Bakit nawala yun dun sa sa lugar na? Okay, next. Preparing for uncertainty. Ano yung dapat natin gawin? Kung may possibility na ma-extend ng konti yung hostilities doon sa Middle East, kailangan natin mag-maintain regularly ng mga stockpiles ng mga pagkain, tubig, medicines. Bakit? Kasi yung mga spikes in the increase in prices might affect our ability to keep buying. So, hindi natin sinasabi mag-panic buying kasi wala rin naman maitutulong yon. Pero mag-maintain tayo ng sustainable na mga stockpiles just in case. Hindi tayo kasama sa danger zone. Malayo po tayo. Ang effect nito, kaya tawag natin geopolitical ripples, ay on matters like, yung trade importations, sa prices ng langis, at saka ang inflation dito sa atin. So, yan, maintain emergency funds because you don't know what could happen. Posibleng kung lumala ang sitwasyon at tumagal ito, there might be uncertainty. Yung economic uncertainty could result in job losses and in fact, the loss of some businesses completely. Financial prudence. Limiting non-essential spending, prioritize debt repayment to build resilience. Take note of work opportunities and skills training to diversify income streams. Even kung walang possibility na maa-affect tayo nito, this is always good advice. Always diversify your income streams. Tapos kung pwede, plant edible gardens whenever you can as a hedge against the possible increase in the prices of food. Diplomatic advocacy. Anong ibig sabihin nito? We urge our representatives, ang gobyerno, kailangan kinukulit din natin na dapat ang ating foreign policy ay yung magdadala sa atin ng peace, which will maintain peace and will keep our people out of danger. Tapos, dapat parating handa ang gobyerno natin in case of repatriation, in case na kailangan puntahan at i-rescue ang mga OFWs and other citizens who are abroad. Okay? Ito yung and we always urge the President to maintain a sane and rational international policy, a diplomatic policy that keeps us out of danger. Yun yung problema. Nung lumayas na tayo sa friend to all, enemy to none na polisiya, hindi na, kumbaga,
yung masyado tayong identified sa US is very, very dangerous for us sometimes. Lalong-lalo na ngayon that the US has made it absolutely clear that kumampi na sila sa isang panig and they are willing to do what they have to do in order to, well, how do we say this? In order to end the conflict also as soon as possible. Now, we don't know if that is going to happen, pero sana po, if ever anything comes to a head, sandali lang siya. Okay? So, doon na tayo sa katanungan. Uy, ang daming comments. Sorry po, dumire-diretso muna ako tapos ngayon lang ako tumitingin sa comments ninyo. Welcome to comments, especially from our OFWs, ha? Kasi kayo po ang pinaka-affected. So, hi kay Anok, you're welcome po. Hi kay Ma'am Ophelia, sabi niya, I'm watching dito sa Hyatt Hotel lobby. Francis says, matagal yan. Tingin ko gusto talaga nilang mangyari yan para kumita sa oil at arms sale. Well, parati naman talagang ganun ang nakikita natin when it comes to the ang US, medyo ganyan nga sila. Yan, parang Ukraine versus Russia. Oo, kasi yung Ukraine versus Russia, yan po ang naghatid sa atin. Kaya tumaas po ang presyo ng pagkain, nagkaroon na, nag-spike yung ating inflation dahil nga dala ng pagtaas ng presyo ng langis. So, ang admin alam nila na mangyayari yan, imbis na pinang-ayuda, inilagay dapat sa reserve oil ang pera, ayuda pa more. Sabi niya, Janex says, late reaction naman yan si BBM, parang yung ipunin natin yung tubig baha para may tubig sa tag-init. At saka puro plano, hindi siya he's slow on execution. Sabi ni Bong, higher oil prices resulting in higher electricity and fuel costs. OFWs in the Middle East may face safety risks. Shipping delays through the Strait of Hormuz would affect imports and exports. Heightened war risks could cause market losses and weaken the peso. Sabi ni Erwin, naghihigpit na nga ng sinturon. Actually, mahigpit na nga ang sinturon pero ayan, hindi naibsan yan ng gobyerno natin. Ang dami kasing missed opportunities kasi nga nag-power nap ng 3 taon yung ating Pangulo. So, dahil sa kanyang power napping, ayan, ngayon, anong pinapakita niya sa atin? Kunwari, bisi-bisihan. Pero ang totoo niyan, late na siya gumising. Sabi ni Dong, di mo meron namang oil ang Pinas? Bakit hindi na lang natin i-explore para lang sa ating mga Pinoy na hindi tayo umaasa sa ibang banda? Sa totoo lang, it is very, very expensive. Hindi kanya kaya ng local investment. Kung kaya't marami ang naghihikayat na magkaroon ng partnership pag doon regarding that. So, pwede naman. Kaya lang, hindi ko alam bakit hindi natutuloy. Ang isang chikahan noon, panahon ni Noynoy is, mayroong interesado to enter into a partnership with foreigners dun sa exploration and exploitation ng ating mga oil resources, possible, hindi oil natural gas Ang meron tayo pala, hindi oil, natural gas ang meron tayo. So, yun, posible pero napakamahal nga. Hindi daw kinakaya ng local investors. Ang sa atin naman is to allow some kind of a joint venture, wag lang tayong magpapadaya katulad ng ginagawa natin noon. Sabi ni Jesus, since 40% ng Luzon grid natin hawak daw ng China, they can flip the button. Chaos na, no power equals no banks, no money, no food, etc. And what has the BBM admin done in order to address this? Kung Senate inquiry ito, and this is very recent, assuming na totoo yan, then what have they done so far about it? Yun ang interesting to find out, no? Sabi ni Ponyos, I'm surprised no massive repatriation has taken place. Sa dami ng OFWs, kahit 6 months ka mag non-stop flights, di kakayanin. That's assuming na gusto at kailangan na silang i-repatriate. Kasi, tama naman si BBM sa gano'n, na kailangan ang magde-decide individual, hindi natin mapipilit yung mga ayaw umuwi. Ngayon, kung ready and willing, dapat ready ang Philippine government. Feeling ko hindi pa talaga kasi ready. Sabi ni Galatrix, di ata power napping yun, attorney, hibernation. Ay, 3 taon lang naman. Ano ba naman yung 3 taon, di ba? Di pa nga niya ginawang 4 partida yan. Sabi ni Fernando Guerrero, ito importante to, sumali na rin Estados Unidos. Number 1, Israel needed assistance sa missile strikes with Iran.
Number 2, oil politics. Oh, of course, always, syempre. Increase US-Israel influence over West Asia. Pwede, oo. Control over Iran and Yemen. Nakakakita sila kasi, tama kayo. Nakakakita rin kasi ang US ng possibility mag-expand ng kanilang mga interests in these areas. But of course, they need controlling interest. Hindi nila syempre gusto yung mere investment. Kailangan control. So, wow, sabi ni Ma'am Anita, laki na ng palit kahapon from 148 to 151 sa peso and 1 Bahrain dinar. Wow. Taz says, ASEAN nations and others must call for neutrality but prepare for economic shocks. I agree. O yan. Sabi ni Marie, same. Ay, sinabi ko nga sa mama ko kanina sa video call na mas mahirap pag umuwi ako. Posible kasi yun, di ba, merong economic shock yan sa pamilya ninyo. If your family is dependent, whether primarily or even suppletorily to your income, maapektuhan yung pamilya. So dapat yung mga ganito iniisip na ng mga pamilya how to ride out the shock if ever. If ever lang. Sabi ni Patato Tini, Iran is a founding member of OPEC that spearheaded the oil embargo in the 1970s. Though under the mullahs now, Iran is still an influential member of OPEC. Agreed. Totoo yan. Sabi ni Julius, Iran and Russia may mutual defense treaty. China and India also have defense treaty sa Russia. Kaya dapat hinay-hinay lang tayo sa pagiging agresibo sa China. Aray. Dapat nga, pinapaalala yan sa ating Pangulo eh. Natanong ni CRTV, formal ba tayo o medyo sutil Sunday? Tapusin lang natin itong conflict issues. Tapos kung may ibang katanungan, umpisaan na natin ang sutil Sunday. Para dun sa mga bago dito sa page na to, ang sutil Sunday is our Hiritan Day. Hi kay Yes Grandma, tsaka kay Andres, maraming salamat po sa inyo. Ang ingay ng mga manok. In terms of oil importation, how is our relationship with China? Di na ba pwede na doon tayo kumuha ng langis? Hindi papayag ang US. O yan ang problema pag masyado tayong dikit sa US. May repercussions yan sa kanila. So, sabi ni Erwin, wala kasing local manufacturing kaya ayan, totoo yan. Hindi na fail yung programa ni Presidente to increase our foreign direct investments. In fact, dapat yung increase in foreign direct investments should be yung mga brick and mortar structures, makapasok talaga dito. The other thing na dapat na natutulungan ng gobyerno is, imbis na inaaway nila yung mga vloggers, yung mga kumikita, mga online businesses, whether it's video makers or content creators or online selling and so on, dapat tinutulungan ng gobyerno yan because this does bring in money or creates economic activity para hindi tayo matumal ang pag-ikot ng pera. Ang problema nga, 3 taon yung power nap. Good afternoon kay Joy. Sabi ni May Jem, alam naman sana ng administration na sana meron talagang tayong highest income savings budget for the petroleum oil cost kasi tayo ang more affected for any of the higher risk factors to consider. Very good. Ang sarap pala ng matatalinong diskusyon, paminsan-minsan lang. So, yeah. Sabi ni Sind, Israel feeling pa-victim. No Israel, land grabber, Canaanite, Phoenicia, Arcadia, Palestine owns the land. Benito says, apektado din ang pasok ng mga remittances na lalo na pag di makapag-work at wala ng sweldo OFWs natin. We should be prepared for the event, for the possibility. Siyempre, ayaw natin na mangyari yon, pero hindi naman pwede tayong magulat na lang basta. Sabi ni Ma'am Anita, kami malapit sa US bases, parang Quiapo to Fairview lang, kaya baka pag gumanti ang Iran sa US, talagang damay kami, pero we believe in destiny. Sabi ni Nico, sarado, thank you for the roses. Airport daw, closed na sa Israel. Saan po sa Israel? Sa Tel Aviv. Rubelian says, working here in Israel, may mga gusto nang umuwi, but the majority of us Filipinos, working and living here, ay ayaw muna umuwi. With our assessment na nangyari, most of us still feel safe kahit under war ng bansang ito. God bless us and God bless Israel. We will be praying for your continued safety, Ma'am Ru. And I'm glad na you still feel safe there. Para sa akin, that's a very good thing. In fairness naman kasi sa mga taga-Israel. I understand na alaga naman po kayo dyan. So, no problem. Talagang choice nyo yan. Pero dun sa ang sinasabi natin is that the Philippines must be ready at moment's notice kung sakasakaling kailangan.
Sabi ni Teach Ginny, tama, dapat may comms na on how we are preparing. Didn't we learn anything from the pandemic? Correct. So uli, ako, one of the suggestions is to have your own, edible gardens. Yung mga, just in case, pang supplement lang naman, wala namang mawawala sa atin. And this is kung para dun sa mga mura lang na itanim. Halimbawa, imbis na bumibili tayo ng, ano ba yan, yung mango shoots, kayang-kaya naman natin, yan, itanim yan. Ang bilis nga lang, ilang araw lang eh. So yun, yung mga microgreens, madali lang yan. Sabi ni Patato Tini, VP Sara is being blamed for the bad economic condition of the country. Ha? Paano nangyari yun? At what point has she been able to control the economy? Sabi niya, at 1.2, because the BBM admin is preoccupied with pinning her down, neglecting economic reforms. Ay, yun pala. Inuuna kasi nga ang impeachment. Ito, sabi ni Ma'am Leia, this would have been the best time to still have a lot of gold, and the genius of our admin decides it was a good idea to sell a lot of it. Nanay ko. Sabi ni Erwin, malabo yung matapos yung gera dahil ayaw ng Iran ng regime change para lang sa gusto ng Israel. May point ka doon, no? That's what I think that's valid naman na ayaw ng kabila mag-regime change. So lalabanan nila itong mga pangyayari dito ngayon. O bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutan like and share, ha. Maaga tayo nag-live, so konti lang talaga yung mga viewers natin today. So participate lang sa comments kasi may time tayo magbasa ng comments. Tan says, the Philippine government must have forced repatriation sa lahat ng OFWs in Iran and Israel. Kailan pag gagawin ng government? Kailangan kasi mag-risk assessment tayo in addition to and then to coordinate with the foreign countries such as Iran or Israel. So kino-coordinate dapat yan ng DFA. Kapag sa tingin nila it will reach that point, then ngayon pa lang pwede nga mag-repatriate. Forced repatriation isn't something that we can easily do kasi may karapatan ng individual eh. Ang lang is, kunwari locally, di ba, yung pag-evacuate natin from danger zones, yun sa pilitan yun. But you can only do so much because those people haven't violated any laws. Sabi ni Ponyos, what are the chances that this escalates to a religious war? Oh my gosh, I hope not. And I don't think so naman. Hi, sir. Oh my gosh, I don't have any snacks for you yet, sir. Hindi pa ako naka-order. So, naalala ko yung ni sir. Hi, sir. Sabi ni Kid Wonder kasi kinakamusta niya si sir. Andun sa labas, may kalaro. Sabi ni CRTV, Monday na yata akyat na presyo ng fuel to 5 pesos per liter ng gasolina. Aray. Sabi ni Erwin, walang kita dyan ang US. Dami nga nagreklamo sa US na tax nila napupunta sa Israel. So, Polaris says, bakit si Sara ang sisihin? Dapat si BBM dahil siyang may gusto sirain si Sara. Hindi, he was being facetious, Polaris, nagbibiro yan. Ano yan talaga, Inday yan. Sabi ni GBs, wala naman tayong oil refinery and infrastructure. Actually, di ba, yung refineries, meron tayo dati eh. So, di ba, nagka-problema tayo sa ganyan. Di pa naaayos ni BBM yan. So, sabi ni Erwin, sabi ng US, ni Nixon, moral obligation lang ng US tumulong sa Israel pero walang benefits sa pagtulong sa kanila. Ay po dun sa mga bagong dating dito sa TikTok, kamusta po kayo? Sabi ni KB117, this Iran invasion is the last of the planned invasion of Middle East nations, Iraq, Syria, Afghanistan, etc. were already invaded for their resources. Ito nga pala yung eye protector ko. Bakit nawala bigla yung salamin ko? Abs? Kanina nakasalamin ako eh. Biglang nawala. Paano na? Abs? Yung eyeglasses ko, yung anti-blue light glasses, ito, yung kulay pink. Kanina suot ko eh. Yung black. So, hindi yan. Tingnan mo nga, pakalat-kalat. I must have left them somewhere. So, sabi ni Fast talaga, hindi ako mag-question until may eye protector ko. Opo, pasensya na po. Nakalimutan na naman. Nakita mo, Abs? Black po. Yung black. Thank you. Bakit ko naiwan? Sorry. O, ayan. So, thank you, Fast Gamer. I know it's because you care.
Sabi ni Awi, tsaka sa 3 years, nakalimutan ni BBM yung promise niya na renewable energy like windmills. Nung nasimulan na yan, we could have had alternatives. Correct. Di ba? He was very concerned about the mix. Di ba? Wag naman puro renewables, kailangan meron din tayo the other kind para hindi tayo maiwan sa wala in case one or the other disappears. Sabi ni Susan, I miss the times when PRD was in office. Ramdam na ramdam ang pag-mobilize ng bawat concerned government agency. I felt the captain at the helm. Now, nakita ko silang government officials worrying about each other. Sabi ni Guillermo, ang nakaraan na admin, inayos yung healthcare at education para yung mga tao makapag-ipon ng pera para kung sakaling may ganitong sitwasyon, may panggasto sa mga tao. Thank you, Awi, for reminding me. Ma'am Leia says, we have also failed our farmers and have opted to import most of our rice and goods. Good luck sa food security sa Pinas. Ay, alam na. Okay. Kenneth. Hi, Kenneth. Sabi niya, I'm from Haifa. Please tell me if I am pronouncing it correctly. Conscious ako doon. I'm from Haifa, Israel. Okay, next. Hi, Miss Melody. Ang tinatanong ni Miss Melody is, nasa saligang batas ba na may spokesperson dapat ang House Speaker? Ma'am, hindi po kasi lahat mailalagay dun sa saligang batas. Ang importante ay hindi siya pinagbabawal. So, I don't think, that's administrative eh. Within the discretion yan of the House Speaker, hindi ko po nakikita na illegal yan. It might not be wise. In other words, yung mga tipong, sayang pera, gano'n. Pero, yung to say na it's unconstitutional, hindi ko rin po masasabi yan. Ma'am Karen is saying, this is what I'm talking about. What would happen to ordinary Filipinos, especially the lower classes with high prices. At yun sa mga OFWs, pag may mga uncertainties, puro kasi pamumulitika at sa US, ayaw lahat tayo damay. At least man lang magbigay na sila ng tulong sa mga OFWs at mahihirap. Naalala ko naman si Pinoy during Yolanda. So, Oroy. Hi kay Jellyfish. Sabi ni Awi, it's also worrisome that we have American bases here in the country. And it's natural to be concerned about that. So like I said, isasama na natin ito sa ating advokasya. Bahagi ng ating advokasya nga ay yung paghihikayat sa ating gobyerno na kailangan asikasuhin naman nila itong mga ito. Parang natutulog sa pansitan na naman. Okay, next. Adonis says, maka-apekto sa deployment ng OFW. Deployment, yes, yung mga hindi pa nakakaalis, that's correct. Taas ng petrol, pagtaas ng petrolyo, paglayag sa mga petroleum vessels sa Middle East at pagtaas ng dollars. Meron ba ditong mga seafarers? Could you tell me if this will affect you? Hi, Ma'am Chemay says, nagbiyahe daw si Presidente sa Japan, hindi pinaalam sa taong bayan. So I heard. Nagpunta nga daw. Pero I saw an announcement na pumunta siya. Hindi lang sure kung let me see personal or official visit. Palas, Marcos trip to Osaka was a last-minute decision, sabi ng palasyo. Nahihilig na sila sa mga last-minute decisions, ano? The Kid Wanderer says, wala nang contingency plan ng gobyerno ito para mapauwi ang mga kababayan natin sa Iran at Israel. Wala pa silang plano to help OFWs para di na lumuwas pa ng bansa. You know what? And this is with your permission, I would like to theorize, okay? Mayroon kasing umiikot na teorya na nagsasabi na itong si BBM, he's not worried na maghihirap ang mga tao. And in fact, kung siya po ay
madikit dun sa mga nasa kaliwa, isa kasing paraan para madali mag-recruit kasi ang mga pula sa mga panahon ng taghirap. Kasi pwede nilang sabihin, binibigyan nila ng hope, sumama kayo sa amin sa bundok, lalabanan natin itong mga ito dahil tayo'y pinahihirapan. Pwedeng ganon, di ba? In other words, at plus, mayroong pang another theory going around that the president deliberately is keeping us poor and ignorant. Kukonti lang talaga ang ginagawa para maibsan yung pagtataas ng presyo. Hindi naman niya inaasikaso ang sistema sa agrikultura kahit nag-announce na si Secretary Chu Laurel na finally aasikasuhin daw ang supply and logistics system. It seems more to the interest of the president to keep us poor or majority of the people poor. Sabi ni Mother Chief, sino Pangulo po? Wala naman eh. Grabe si Madam, napaka-harsh. So, yun, sabi ni Ecot, worrying days are here, our government is unbothered. Why? Because no matter how, kung yumaman ng mga tao, it works for them. Kung maghirap ang mga tao, it still works for them kasi mas nasistrengthen pa nga nila ang hold on power. Bakit? When people are powerless, alam nyo, busy tayo sa paghahanap ng pera, sa paghahanap buhay, ang pag-worry kung saan, kung mapapaaral yung mga bata, worrying about where the next meal is coming from, wala tayong panahon para magtanong, Mr. President, ano bang ginawa ninyo para ayusin yung electoral system? Dami niyang ng milagrong lumalabas. Mr. President, anong ginagawa mo para magmura naman ang presyo ng pagkain? Nakakahiya naman kasi agricultural ang ating bansa, pero ang mahal-mahal ng pagkain, ang mahal-mahal kahit ng locally grown food dahil sa mga traders na pinapabayaan.